There is price for everything. May kabayaran, may halaga. At kung paanong may halaga at kabayaran ang lahat ng bagay sa buhay, maaari rin naman kayang may kapalit o hinihintay na sukli mula sa atin ang mga bagay-bagay na nakapaloob sa buhay, maging ang may akda ng ating buhay. Sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, nagsisimula ang pagbabago. At sa pagbabagong ito, malinaw po na may hinihinging kapalit, ganti o sukli ang pagsunod natin bilang alagad ni Kristo. Ano nga ba yung inaasahang ganti o sukli ng ating Panginoon sa atin? Sukli sa mga pagpapalang bigay ng ating Panginoon. Be a wise planner. Be a faithful steward. Sukli sa mga responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat mula sa Panginoon. Know your people as your strength. Know your enemy and the battles that you were engaged. Masasabi natin na napakahirap pala maging alagad ni Jesus dahil sa dami ng expectation o sukli na inaasahan niya sa atin. But come to think of this truth, mga kapatid. Madali ba para sa Panginoon iyong pasanin niya yung kanyang krus at mamatay upang magkaroon tayo ng kaligtasan? Upang hindi na tayo maparusahan? Upang hindi na tayo mahatulan pa sa ating mga kasalanan? Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos, di niya inalintana ang sakit, ang hirap, ang kalungkutan, ang kahihiyan, dulot ng pagpasa niya ng kanyang krus upang ipagkaloob sa atin ang kaligtasan. Whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. What does the cross signify? The very cost of being a Savior. He paid the price. Dinala kanya sa kanyang krus ang hamon. Kaya mo bang dalhin ang Panginoong Hesus sa iyong krus? Kasi ito lamang ang tanging ganti na makapagbibigay ng ngiti sa mga labi ng ating Panginoong Hesukristo. For me to live is Christ, and to die is gain.